Kahapon nga, finally, dumating na nga yung pinaka-iniintay ko na parcel. Kaya nga ito, kaninang umaga sinimulan ko na yung gagawin ko dito sa kusina. Inagahan ko talaga dahil excited nga ako sa magiging outcome. Pero syempre, bago nga yun, hi, hello, welcome to my vlog. Nung nag-makeover nga ako ng lababo ko, hindi talaga siya bumagay dito nga sa mga wallpaper na nakadikit dito sa kusina. Kaya nga napadecide ka agad ako na mag-order nga ng ipapalit nga dito sa mga wallpaper na to. At dahil dark nga itong lababo ko ngayon, bala ko talaga na light na nga lang yung ilagay dito sa paligid. Pero syempre, bago nga ako magsimula, pinagtatanggal ko nga lahat ng gamit dito sa mga hanging shelves ko. O diba, literal na kapag magulo yung bahay, meron na namang DIY ang nanay. DIY now, daming kalat later. Pero okay lang dahil alam ko naman na magiging sulit nga na naman tong ginagawa ko. Ito nga wallpaper bricks na nakadikit nga dito sa dingding malapit sa lutuan ko. May 2 years na nga yan. Kaya nga kung mapapansin nyo, hindi na talaga maganda yung itsura at sulit na talaga siya. Yung iba nga dyan, pinagpalit-palit ko nga ng pwesto dahil may part nga na hindi na maganda talaga yung itsura. Yung mga pangit nga nilagay ko sa hindi masyadong visible. Tapos yung magaganda at maayos pa, yun nga yung nilabas ko. Tapos syempre dahil pinaglipat-lipat ko nga yan sila, medyo nawala nga yung dikit kaya gumamit ako ng rugby. And finally, ito after 2 years, mapapalitan ko na nga din. At hindi rin naman biro yung mga gastos nga sa ganito. Plus, pinag-isipan ko nga rin talaga ng mabuti kung ano nga yung ipapalit ko. Pero dahil naging dark nga yung parting lababo ko, white na nga lang din yung ipapalit ko tapos walang masyadong design para nga umangat yung itsura ng lababo. Bago ko nga idikit yung mga bagong wallpaper, binakbak ko na nga muna yung mga nakaumbok na semento. Dati kasi gusto ko lang talaga mapaaliwalas tong kusina ko na to at wala talaga akong pakialam sa mga umbok-umbok dyan. Tapos, nung naglagay nga ako ng wallpaper dito sa kusina, hindi pa nga ako nagko-content noon. Kaya kung ano na lang din talaga yung kalabasan ng ginawa ko, yun na yun. Pero ngayon, na marami na nga nanonood sa akin, syempre, kailangan medyo perfect na yung galaw natin. Dahil ate, pag bara-bara ka dyan, ako mababash ka talaga. Pag ganitong wallpaper nga yung gagamitin nyo, asahan nyo na nga na meron niyang advantage at saka disadvantage. Yung advantage, so for dikit, tapos yung disadvantage, ang hirap tanggalin nung nasa likod. Ate, inaabot lang naman ako ng ilang minuto sa pagtatanggal nung nasa likod bago ko maidikit yung wallpaper. Pero inisip ko na lang na mas okay na nga yung ganon kaysa nga doon sa mabilis matanggal yung nasa likod na ko sure na hindi yun madikit. Bali, nagpalit nga lang pala ako ng damit dahil nagsisilabasan nga yung mga abs ko dyan. Abs ka dyan, will yun. Kahit nga madalas naman ako mag-DIY, palagi ko pa nga rin yan chine-check kung paano ko ididikit bago ko nga tanggalin yung nasa likod para sigurado. Ate, halos ngayon na lang talaga ako nakapag-DIY ulit kaya nga sinusureball ko talaga yan. Bali sa left side nga ako naglagay ng buong wallpaper para nga kung mabitin man dito sa dulo, matatago naman siya nung lutuan. Kapag ka nagdi-DIY nga ako ng ganito, hindi na talaga ako gumagamit ng mga kahit anong panukat dyan. Tansya-tansya lang. Kumbaga lakasan lang talaga ng loob. Actually, medyo natagalan talaga yung pagpapalit ko nga ng mga wallpaper dito sa paligid ng lababo ko dahil pinag-isipan ko talaga kung ano nga yung ipapalit ko. Marami na kasing available na design sa mga ganitong wallpaper kaya halos mahihirapan ka talaga sa pagpili. Kaya kahit meron na akong napili, hindi ko talaga agad na check out. Pinag-iisipan ko pa rin talaga ng maigi. Ito lang yung hirap kapag sa online ka bumibili, hindi mo talaga makikita kung babagay ba talaga yung mau-order mo na design. Literal nagagana mo na yung imagination mo bago ka maka-check out. Minsan pa naman yung imagination, maganda lang sa isip pero pag andyan na ako hindi pala bagay. Kaya dito talaga sa na-order ko na design, nakailang attempt muna ako ng check out bago siya na-check out talaga. Inuna ko talagang tanggalin yung mga lumang wallpaper dito nga banda sa may lutuan ko. Hindi ko pa kasi na-check kung tama nga ba yung dumating na bilang nung order ko. Kaya nga sabi ko, doon na muna yung uunahin ko. Pag unwrap ko naman, kompleto nga. Tapos meron pang pa-free na isa. Kaya eto, sure na nga mapapalitan lahat ng wallpaper dito sa kusina. Grabe, kahit ang tatagal na ng wallpaper na nakadikit dito, sobrang didikit pa rin talaga. Sa sobrang dikit, hindi mo siya matatanggal ng isang buo nga. Napupunit talaga siya. Ate, eto na, nandito na tayo sa pinaka-exciting part. Dahil kung napansin nyo, yung dating nga nakadikit na wallpaper dito sa bandang itaas, meron talagang hindi natakpan. At kapag ka nagko-content nga ako dito, yun talaga yung nakakapangit. At finally, ito matatakpan na nga rin. Saktong-sakto talaga yung dalawang wallpaper nga dito sa itaas. Walang labis, walang kulang. Kaya maganda talaga na kapag ka magdidikit nga kayo ng wallpaper, yung malaking size na nga yung gamitin nyo. Bukod sa madali mo na nga lang maididikit, madali ka ring matatapos. Hindi ko na nga pala tinanggal yung mga hanging shelves ko dyan. Dahil kapag ka tinanggal ko nga yan, ako mahihirapan akong magbalik
niyan. Hindi kasi fully finish yung banda dito, kaya nga pag tinanggal yan, ako mahihirapan na talagang magbalik. Sa mga nagtatanong nga pala kung paano nga ako nakapaglagay ng hanging shelves dyan, kahit nga hindi pa finish yung wall. Ate, mahabang pa ako nga yung ginamit namin para siguradong baon na baon. Tapos naglagay lang din kami ng alambre sa mga gilid para nga merong alalay, para nga kahit matanggal yung pako na nilagay namin, hindi basta-basta malalaglag yung hanging shelves. O diba, itong part pa lang yung nalalagyan ko, pero grabe na ang ngiti. Ate, literal na natago kasi yung chismis. At dahil mahaba na nga itong video natin ngayon, syempre meron tayong pa part 2. So paano? Abangan nyo na lang ulit,